Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's April 30, entitled The Sure Anchor of Faith. Atin po itong pag-aralan. Sa ating kitext sa 1 John chapter 3, verse 2 and 3, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we shall know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is, and every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. So dito pa lang sa ating key text, nagpapakita na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. At hindi pa ito makahalata, hindi pa natin malalaman o hindi pa natin makikilala. Ngunit kapag nandyan na siya, makikita natin siya na ang kanyang kaluwalhatian at tayo ay kanyang pinabanal ng kanyang mga salita at tayo ay kanyang lilinisin at magiging kagaya sa Kanya. Here the eye of faith is directed to God, to look to the unseen, not upon the things that are now apparent. Faith lives in expectation of a future good. It discerns in inexpressible advantages in the heavenly gift. So ngayon, nandito nakikita na natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang kaloob ng Diyos at sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na ngayon ay ating na-reveal o nating nakita. Kasi ang pananampalataya, yun yung humahawak sa mga bagay na magbibigay sa atin ng pagpapala, yung mga bagay na hindi nakikita sa ating future. At ito'y ating maaangkin kung tayo ay magpapatuloy na nakatuon lamang sa mga makalangit na biyaya. The hope of the future life is an essential part of our Christian faith. When we allow worldly attractions to come in between the soul and God, the world is all we can discern. Look up higher, fix the eye of faith upon things unseen, and you will become strong in the divine strength. So, ang pag-asa natin sa hinaharap ay napaka-importanting parte ito ng ating pananampalataya. At inaalaw po ng Panginoon na tayo ay mahiwalay sa mundo, ang mga atraksyon sa mundo, at ating ma-discern ang mga bagay na makalangit. At kinakailangan tayong tumuon, mag-aral ng mabuti at tingnan ang pinakamataas na prinsipyo ng langit. At ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa ating pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. At magiging malakas po tayo dahil makakamit natin ang banal na kalakasan ng Panginoon. Our faith increases by beholding Jesus, who is the center of all that is attractive and lovely. The more we contemplate the heavenly, the less we see desirable and attractive in the earthly. So, ang ating pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng ating pagtingin kay Jesus, at kapag tayo ay nakatingin sa Kanya, mabibehold natin ang Kanyang karakter. At the more tayong nagko-contemplate sa mga bagay ng langit, mas the more nating ninanais na ma-attract ang mga bagay ng langit dito sa lupa. At maipapakita natin sa mga tao ang ating mga pag-uugali na nanggagaling sa ating Panginoon. The more continually we fix the eye of faith on Christ, in whom our hopes of eternal life are centered, the more our faith grows, our hope strengthens, our love becomes more intense and fervent, with the clearness of our spiritual insight and our spiritual intelligence increases. At the more nating magpatuloy tayong tumingin sa ating pananampalataya kay Kristo, siya ang ating pag-asa ng buhay na walang hanggan. Nakasenter po dito, mas the more na tutubo tayo sa ating pananampalataya at ang magpapalakas sa ating pag-asa na may pagmamahal tayo na gawin ang mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa banal na pangalan ng Panginoon, at magkakaroon tayo ng spiritual insight, spiritual na katalinuhan, spiritual na kasiguraduhan, at lalago tayo sa spiritual na kaalaman. More and more we realize the positive claim of God upon us to purify ourselves from the customs and practices of a world that knows not God, nor Jesus Christ whom He has sent. At the more nating nare-realize ang mga positibong pag-aangkin ng Diyos na mapabanal ang Kanyang bayan mula sa mga kostumbre at mga practices ng mundo na hindi nakakaalam sa Diyos ni kay Kristo, mas the more tayong makakalanghap ng mga preskong biyaya na nagmumula sa langit
At itong mga pagpapalang ito na pinagkaloob niya sa atin ay maihahatid din natin sa mga taong hindi pa nakakaalam. Lalo na kapag nakalalaman natin na nasa mga huling araw na tayo. Kinakailangan na ating siguraduhin yung ating mga sariling kaligtasan. At ipabatid natin sa mga tao ang pag-ibig ng Panginoon kung paano natin paano natin maipapakilala si Kristo sa kanila. The more we behold Christ, talk of His merits, and tell of His power, the more fully we shall reflect His image in our own characters, and the less we shall submit our minds and affections to the paralyzing influence of the world. At the more na ating tinitingnan si Kristo, sinasalita at sinasabi natin ang Kanyang merito, nagpapakita lamang tayo ng Kanyang kapangyarihan kung paano tayo maging kagaya sa Kanyang imahe sa ating mga sariling karakter, ay makikita natin sa ating buhay, ang buhay ni Kristo, kung paano makipag-submit ng ating pag-iisip sa Kanyang pag-iisip at malaman natin at maangkin natin ang Kanyang kapangyarihan na magbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. At marirealize natin kung paano natin matutulungan ang naparalyzed na impluwensya ng mundo. At habang tayo nandito sa mundo, kinakailangan continue ang ating trabaho. Paano natin maipakilala si Kristo sa sanlibutan. The more our minds dwell upon Jesus, the less they will be enveloped in the fog of doubt, and the more easily shall we lay all our trials, all our burdens upon the burden bearer. Alam natin na si Kristo ang siyang tagapagdala ng ating mga pagsubok sa ating mga kabigatan sa buhay. At the more na madidwell ang ating pag-iisip sa Kanya, the more din mawawala ang mga lilim ng pagdududa sa ating mga isip at ating mas maiintindihan ang mga pagsubok. Ito yung paraan ng Panginoon para mapabanal niya ang Kanyang bayan. Let faith pierce through the hellish shadow of Satan and center in Jesus, our high priest, who hath entered for us within the veil. Whatever clouds overcast the sky, whatever storms surge around the soul, this anchor holds firm and we may be sure of victory. Kapag nanatili tayong nakatuon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon at tinatanggal natin sa ating mga pag-iisip ang mga pandaraya ng kaaway at patuloy tayong tumingin kay Kristo, ang ating tagapagligtas, ang siyang high priest natin, tayo ay Kanyang tutulungan na makapanagumpay. At anuman ang mga pagsubok na dumaan sa ating mga buhay, panghawakan lamang po natin ang ating pundasyon sa ating pananampalataya, ang pangako ng Panginoon, dahil kapag nagpatuloy tayo sa laban na ito, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, sigurado pong tayo ay makakapanagumpay. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso. Ano nga ba ang siguradong angkla ng ating pananampalataya? Ang salita ng Diyos ay nagpapahintulot, nagsasabi sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin para makapagpatuloy tayo sa laban na ito. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.